pangunahin at pinakakomplikadong anyo ng simbolikong gawaing pantao. Ito ay sistematikong balagkas na sinasalitang tunog at pinili at inaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ito ang tulay na ginagamit para maipahayag at mangyari ang anumang minimithi o pangangailangan. Ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pag-unlad at pagpapatibay ng wikang pambansa na batas sa isa sa mga umiira na kapatutubong wika. Hinirang ni Pangulong Manuel Quezon ang mga kagawad na bubuo ng surian ng wikang pambansa. Alinsunod sa tadhana na Section 1 Batas Commonwealth bilang 184 sa pagsusulong Batas Commonwealth bilang 333. Lumikha ng surian ng wikang pambansa ayon sa tagumpili ng Pangulong Manuel L. Quezon. Batas Commonwealth bilang 184 na pinagtibay na lumikha ng isang surian ng wikang pambansa at tinakda ang mga kapangyarihan at tungkulin niyon. Pinagtibay ng surian ng wikang pambansa na ang Tagalog ay siyang halos lubos na katutugon sa mga hinihingi ng Batas Commonwealth bilang 184. Hinahayang ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay batay sa Tagalog. Bilang mag-aaral, ipapakita at ipapaliwanag namin sa inyo kung paano palagaan ang wikang Pilipino. Wake up na! May pasok pa! It's already 6:30 and Dad, I'm going to school. don't mix up yung shoes. Kailangan mo pasok. Get up or else. Okay. Kailangan natin sa aming turuan ng wikang Pilipino sapagkat ito ay aking sarili. Dapat na kasi baka may hapon sa sabihin. Kasi yun pinaturo natin dito. No more social media mo yan. No, you should go to school, do your best. Can I skip school? No, I'm gonna beat your ass if we're gonna skip. Hi, sir. Good morning, sir. Magandang umaga mga bata. Ako yung magiging puro sa Pilipino. Okay, so paano nyo, meron akong katanungan, paano mapapahalagahan ang wikang Pilipino? Ikaw. Sa pagkanta ng pambansang awit. Good. Sir, Yes. sorry, but I can't understand what she's saying. But you're supposed to be learning a Filipino language because this is a Filipino subject, right? Yes, sir, but I don't really know how to speak Tagalog or speak Filipino. So para bukas meron tayong merong magaganap na PTA meeting. So kailangan ko yung parents niyo or yung pamilya ninyo na pumunta dito sa eskwelahan. Magandang umaga mga Pinoy-Ina. Magandang umaga. Sa pagpupulong natin ngayon ay tungkol sa mga bata na nakakalimutan na pagpapagpapagpapagpapag ng sarili nating wika bilang isang Pilipino. Bilang magulang, ano ang bibigay na yung solusyon para paalagaan natin ang wika Pilipino? Bilang Pilipino, may kanya-kanya tayong opinyon at suliranin kung paano natin pamalagahan ang wikang Gamitin at pagyamanin ang wikang Pilipino sa pakikipag-usap, pagsulat, pagbasa. Gamitin ang wikang Pilipino sa malayang pagpapahayag ng ideya, salubin at advokasya. Ang wikang Pilipino ay pamana sa atin ng ating mga matatapang at matatalinong mga ninuno. Nararapat lamang natin itong tangkilikin at pahalagahan sa abot ng ating makakaya. Mas tangkilikin at bigyang halaga ang wikang Pilipino sapagkat ito ay isa sa mga simbolo ng pagkakakilanlan na tayo ay isang Pilipino. Nagsisimula
misyon nito ay ang imulat ng maaga ang paggamit at kahalagahan ng wikang Filipino sa mga bata. Kung maaari ay ang mga programang ating ipapanood sa kanila ay nasa wikang Filipino nakatuon lamang. Sa kanilang paglaki, unti-unting ipakilala at gamitin sa kasual ang pakikipag-usap ng mga malalalim na salita sa Filipino upang mapagyaman ang kanilang vocabulary. Pero dapat huwag nating kalimutan, wikang Filipino, wika ng inang bayan, wikang Filipino, sikaping pag-aralan, subalit ito'y may mahaba at masalimuot na kasaysayan. Ating ituro sa mga kabataan upang hindi mawala sa kanilang isipan. Wikang Filipino ay ating pahalagahan, gamitin, mahalin at pagyamanin. Sariling wika ay ating linganin at ating tangkilikin ang sariling